gawa mo ng ganito, parang yun na yung nagiging lakas mo. Oo. Na parang pag naisabi mo siya, lumuluag yung damdamin mo. Oo. Tapos, halimbawang isama mo na siya sa content mo, doon mo makikita yung mga taong naiintindihan yung kalagayan mo. Tapos, doon may magbibigay ng mga payo na pwedeng makakuha ka doon ng aral. Tapos, pwede mo siya magamit sa buhay mo. Pero yung masasabi ko sa sitwasyon mo ngayon, malalim pa yung pinagdadaanan mo kasi syempre mahal sa buhay yan. Sariwang po. Tapos asawa mo pa siya. Talagang yun. Yung yung lungkot sa puso mo, hindi pa talaga siya mawawala ng ganun kadali. Ibig sabihin, ngayong taon ba siya nawala or last year? September 30, 2025. Ayun. Ibig ko, nakita mo na lang siya, wala na, gano'n? No. Ano kasi yun? Actually, driver talaga ako ng mayor. Opo. Ng BBIP. Siyempre, labas-pasok tapos mainit. Labas-pasok sa sasakyan. Inubo ako nun. 4 days na. Oo. Tapos, pag natutulog kasi si Mrs. Unan ko. Pwede mo i-vlog. Oo, sige. Unan ko, tapos papatungan niya pa ng unan niya yon. Tapos yung braso ko, doon pa siya matutulog. Sa braso ko, hindi mataas na mataas talaga siya. Oo. So, dobleng unan, tapos sa braso mo pa. tapos inubo ko siyempre, umuuga ang katawan ko. Alas 10 na madaling araw yun. Ang sabi niya, magpa-check up ka na bukas. Ikaw daw? Oo, sabi niya pa. 4 araw na yung ubo mo. Oo. Sabi niya sa akin gano'n. Sabi ko, gastos lang yan. Sabi niya pa, sa dami ng pera mo, madala mo yan pag namatay ka. Sabi niya sa akin na gano'n. Oo. So, alas 6 na madaling araw, ayaw kong makipagtalo. Oo. Nagsabi ko, ako talaga is, ayaw kay doktor. Ayaw kong pumunta ng ospital. Oo, ospital. Takot ako sa turok, gano'n. Oo. Para hindi na magtalo, sabi ko, sige bukas. Tapos sabi niya sa akin, siya magbalik na sa pagtulog. Kasi alam mo naman dito, paunahan, pila-pila kumbaga. Oo. Para maaga tayo magising bukas. Oo. Sabi ko sa kanya na akin na isang unan, doon na lang ako sa paanan mo matutulog. Oo. Hindi nagkabaliktaran kami ng tulog. Oo. Sabi ko para hindi kita na-istorbo. Oo. Binigay niya naman yung unan. Tapos siguro wala pang 2 minutes. Pagkatapos namin mag-usap, 3 AM yun Oo. naririnig ko na siyang umuungol. Ganun, umuungol siya ganun. Pwede, pinakot siya. Sabi ko, mahal. Kasi kala ko binabangungot lang eh. Oo, kaya ginigising mo. Mahal. Wala siyang response to. Basta tuloy lang siya umuungol, naninig ka siya. Tapos sinampal ko pa nga siya. Mahal. Tapos nakita ko siya umiihi siya. Oo. Yun, doon ako nag-decide na dalhin siya sa ospital. Ang mali ko doon, dinala ko siya sa ospital. Dapat pala hindi. Tinuloy-tuloy ko lang dapat yung pag-revive sa kanya. Kasi nung nag-drive ako, napabayaan ko na siya eh. Wala nang nag-revive sa kanya. Kaya hindi na siya umabot ng ospital. Oo. At ang kasama ko doon, yung maliliit na mga bata. Yung bata. Ilang taon pa lamang anak niyo? 9 years old at 3 years old nung time na yon. Oo. Malayo ang agwat. Oo, 9 and 3. Oo. Yun yung dinadamdam mo. Na parang dapat mas pinili mo na i-revive mo siya Yun. kesa itinakbo mo siya sa ospital. Siyempre, asawa ka. Oo. Ang ano mo talaga doon, first way mo talaga doon is iligtas siya. Hospital talaga dapat. Oo. So kung may knowledge ako noon na i-revive siya, baka naligtas Pinapump mo, kumbaga yun, sinisi-CPR mo siya. pinapump ko siya. Pag pinapump ko kasi sa dibdib, lumalakas yung ungol niya. Oo. Tapos nung pag tinitigil mo, tumitigil din yung ungol. Okay. Hindi ko na-realize na yun pala. Pero yung mukha niya ba, nakikita mo ko nung itsura, nakatirik o Hindi, nakapikit normal. lang? Nakapikit lang siya, normal, as in normal pa. Para talagang binabangungot lang. Parang ganun na talaga. So, ang bangungot naman talaga is hindi totoo, di ba? Hindi totoo ang bangungot. Hindi ko sigurado kasi nakaranas ako nung hindi pala hindi ko sure kung bangungot. Pero nagising kasi ako nun eh. Tapos hindi ko maigalaw yung ko, half body ko. Yun, ganun din ako sa amin, ganun ako, lagi akong ganun. Pero siya hindi. Sa amin ni Mrs. Nagtutulog. Ako lagi yung sumisigaw sa gabi na ganun. Pag binabangungot baga.
ng doktor nung... Yun nga, heart attack. Ayos. Na, According sa diagnose nila, no? Cause of death na-issue niya. pa ako nung mga kapatid na baka may foul play. Putang ina, nagalit pa ako nung time na yun. Nalibing na si Mrs. Sabi ko, sige, magsishare tayo, pa-autopsy natin. Oo. Magsishare ako 100,000, pa-autopsy natin. Tapos ganun ay... Pina-autopsy. Hindi, hayaan na daw kasi kung yung ano baga, yung kapatid niyang bunso. Oo. Kung ano-ano lang daw sinasabi. Inariglo ako nung tatay. Oo. Kasi ako talaga putang ina, namatayan ako. Issuehan niyo pa ako. Ikaw ganun. pa din ang ano. Oo. Kasi sila, sa totoo lang, 2 months lang, wala pa nga siguro 2 months nila na nakasama si Mrs. Ako 10 years kung nakasama sa higaan yan. Oo. Oo, sila, kasi si Mrs. kasi broken family. Oo. Nung umuwi siya dito, wala pang 2 months. Oo. Nakuha ko na siya. Oo. I mean, ako na ang naging kasama. Oo. Tapos sabi ko, putang ina. Ikaw pang pinagdududahan, 10 ano? taon kong kasama yan. Mm-mm. Sa higaan. Mm-mm. So, ang masakit nun, pinagbintangan pa nila kung gano'n. Pero kwento-kwento lang naman, hindi naman totally. Hindi sinabi sa'yo. Oo. Pero masakit pa rin yun. Masakit Kasi talaga. Siguro may nabanggit sa'yo. Ibig sabihin, naikwento nila. Oo. Pero ngayon, okay na ba yung relationship nyo? Oo, okay naman na. Okay naman. Okay naman. Para sa mga bata, no? Kaso nga, yun gano'n. Ang yung sitwasyon. Kasi nalaki ang mga bata eh. Tapos maya-maya, syempre, mas ano ba sila? Mas yung magiging malawak na yung ano nila kapag lalabas na sila. Spoiled pa naman sa amin yung ano. Yung mga bata. Yung Mga bunso bata. namin, si RK. Oo. Spoiled talaga yan. Kung anong gusto nun, binibigay ko talaga. Mahirap din naman na meron kang kasama. Sabi yung ipapaalaga mo kasi minsan I know. yung alam mo ba yun? Di Alam mo ba may yung viral mga ngayon? alam mo yung mga kwento-kwento, 'di ba? Na talagang real story yun. Na pinagkakatiwala mo sa mga katulong, sa mga yaya, sa mga kahit nga kamag-anak, 'di ba? Pero nasasaktan yung sarili mong anak kasi ikaw, trabaho tayo ng trabaho. Pinagkakatiwala natin doon sa pinag-iwanan natin. Kaya mahirap din magtiwala. Pero kailangan natin or kailangan mong makapag-isip ng paraan para kahit papaano, kahit na yan, malayo ka rin kasi hindi mo naman yan isang barangay lang ang pagitan eh. 'Di ba? Para at least alam mo kahit malayo ka, safe pa din yung mga anak mo. Maano mo rin yan kung ano yung magiging solusyon mo dyan. Kung hindi man, halimbawa magulang, ibig sabihin ko magulang mo ba yun o magulang ng iyong asawa? Ang alin? Yung sinasabi mo Na magulang ng asawa mo, yung ano alin? yung malapit dito I mean yung nandito rin sa area. So wala siyang mga magulang na dito eh. Wala Si dito? nanay niya is namatay na rin. Okay. Sasara ko ng bitara kasi medyo Hindi, nakasara. nakasara. Medyo anong lugar to eh. Ayaw kong kabukas. Okay na yan. Ayan. Oo, yun. Pero kumbaga yung contact mo, halimbawa pwede kang tumawag dun sa anak mo, meron ka. Sinong anak? Kasama ko sila. Ngayon? Oo, halimbawa Wala nga, nga eh. hindi pa sila marunong Mayroon mag-cellphone. yung mga cellphones. Ang problema lahat basag. Pati yung sa cellphone mo basag lahat. Basag. Kasi pag halimbawa, pwede mong tawagan anytime. Oo nga. Lagi ko naman ginagawa yun pag may cellphone pa sila. So ngayon. Di kahit sana yung dipindot, pila naman meron mga tag 500. Sige lang. Sige lang. Oo. Hindi obra yun. Ay, hindi. Kasi Bakit? ang mga bata more on gadgets talaga eh. Hindi Kaya parang... iniiwas ko rin sila sa gadget dahil magpapasukan. Mm. Kaya hindi ko pinagawa lahat ng cellphone eh. Ay, ganon. May mga cellphone naman sila. Kaso, So magpapasukan na sabi ko para makaiwas na sa gadget. yan na. Hayaan na. Sa totoo lang, mas magaling pa sila sa akin sa gadget eh. Hayaan na lang na sira. Pero yun, paano? Siyempre, pagkain nila at kung Hindi, nasa doon naman ako araw-araw. okay. Bago ako umalis. Magbrahe. Oo, okay na yun sila. Oo.
kasi ako hindi nakain ng Hindi mo siya kasabay. yeah, tapos mapili ako sa pagkain. Tapos Oo. alam na alam niya yan pag Alam may niya. tampuhan kami. Alam Oo. niya kung anong pagkain na ihahain sa akin para Maging okay. para maging okay. Yung panuyo kumbaga. Mm-mm. Daming nabago. Ang dami kong kinain na hindi ko kinakain dati. Mm-mm. Kasi parang talagang wala ka ng choice. Ikaw na ano ba? Kumain ako ng kung ano-anong yung mga gulay na yun na sinasausaw lang sa Oo, sa mga bagoong. Naranasan bagoong. kong kumain na yun. Na talagang dati hindi mo naman talaga. Hindi, pero kami dati talaga, okra. Okra, Oo, bagoong. nilagang okra. Yun talaga yung ano namin ni Mrs. Kape, yung purong kape, tapos pritong itlog. Yan yung mga Ayan. panuyo niya sa akin eh. Oo. Tapos okra, yun, mga nilaga okra, yung mga ganun. Excuse me. Pero may naranasan din ako yung nilagang sitaw. Masarap pala yun. Ayun. Nilaga lang siya. Basta ang aking sa'yo sir, prayers ko sa'yo, isama ko lalo na ang iyong kaluluwa ng iyong asawa para syempre sa din, sa peace niya. Yun, makaano ba, yung kanyang kasiguraduhan na mapunta siya sa langit para sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Tsaka yung sa'yo, di syempre yan. Basta yung iyong trabaho, siguraduhin mo lang na ikaw ay malakas pag babiyahe ka. Dahil siyempre may pamilya ka pang uuwian. Hindi madali rin ang trabaho mo. Magbabiyahe ka na magbabiyahe. Yeah. At ayun po, no, abangan nyo po ang isang content creator mula po sa bayan ng Oriental, si Sir Don Travel Vlog. Ayan, abangan nyo po yan. Ipapakilala ko po siya sa inyo sa mga susunod ko pong vlog. Okay, salamat po. Sir, okay lang magsalita ka para marinig ka lang ng aking Anong sasabihin ko? anything sir, yung tungkol sa ito, yung bakit magiging travel vlog yung iyong channel. Okay. Kasi Bakit? halos araw-araw manibela yung hawak eh. At Kaya ang magiging travel vlog na lang siguro. yan. At saka syempre, dun sa kanyang vlog, dun niya maipapakita talaga ang ganda po ng Mindoro. It's either Oriental or Occidental, isla po ng Mindoro. Okay, dahil nga po sa trabaho niya, talaga siya ay nagta-travel. So, abangan niyo po yun, mga kabebang. Marami pong salamat. Ang oras na po natin ay 12:06 a.m. Ha? May, Oo nga. May 21 na po. Yan. Happy birthday sa aking pinsan, Ate Annabel Bernardo.